Pag-usapan natin kung paano pwedeng kumita ang isang tao. At sa pagkakataong ito, dito natin malalaman kung ano ang mabisang paraan. Ipakilala ko sa inyo ang dalawang tao. Si Alice at si Marga. Parehong nakapagtapos sa magandang university. Nagsumikap para makapagtrabaho, pero magkaiba ng diskarte sa buhay. Si Alice ay 10 taon nang nagtatrabaho bilang empleyado sa Makati. Maagang umaalis ng bahay para magtrabaho ng 8 oras bawat araw. Paminsan-minsan ay nag-o-overtime para meron siyang karagdagang kita. Palagi niyang sinisigurado na bawat araw ay makakapasok siya, sapagkat kung sakaling hindi siya makapasok sa trabaho, ay kaltas iyon sa kanyang sweldo. Ginagastos niya ang kanyang sweldo sa mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, transportasyon, renta sa bahay, at naglo-loan para makabili ng cellphone, laptop, at iba pang gamit. Nag-iipon para makapagbakasyon kasama mga kaibigan. Heto naman sa kabila si Marga. Si Marga ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang maliit na apartment. Hindi na niya kailangan gumising ng maaga para mag-work. Sinisigurado na lang niya na malinis at maayos ang kanyang apartment. Tulad ni Alice, ginagastos niya ang kanyang kita sa mga pagkain, damit, at transportasyon. Subalit hindi na siya kailangan pa mag-utang para makabili ng anumang gamit. Nag-iipon siya ng sapat para sa mahahalagang bagay. At kung kailan niya gustuhin magbakasyon, ay kanyang magagawa, anumang oras. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba ng dalawa, pagdating sa kung paano sila kumita. Parehong kumikita pero magkaiba ng paraan. Magkaiba ng diskarte. Ang tawag dito, ay active income. At ang tawag naman dito, ay passive income. Ang active income, ay ang income na nakukuha mula sa pagserbisyo. Ang mga example nito ay salary, tip, wages, contract services, commissions, at mga businesses na nangangailangan ng iyong time at services. Kung mag-stop ka ng pagtatrabaho, ay stop din ang income mo. Ang mga example nito ay mga employees tulad ni Alice, mga engineers, architects, doctors, call center agents, at iba pa. Ang passive income naman, ay ang regular na income na nakukuha ng walang kalakihang serbisyo, para sa tuloy-tuloy na pasok ng pera. Dito makikita na ang pera ang siyang nagtatrabaho para sa iyo. Ang mga example naman ito ay tulad ni Marga, na may apartment na pinapa-rent, mga may franchising business, stocks, at iba pa na hindi kinakailangan ng pisikal mo para ma-accomplish ang trabaho. Sa dalawang ito, ano dito ang gusto mong paraan para magka-income? Ang active income, o ang passive income? Maraming marahil sa atin ang gugustuhin ng passive income, dahil hindi nito nire-require ang physical natin na magtrabaho ng ilang oras. Subalit malaking pera ang kinakailangan para magkaroon ka ng ganitong paraan ng pagkita. Narito ngayon ang aming iFern system na siyang solution upang ma-achieve ang passive income nang walang gaanong kalakihang paglabas ng pera. Kung ikaw ay may active income sa ngayon, hindi mo kinakailangang tanggalin ang trabaho mo ngayon, i-combine natin ang dalawa, ang iyong active income at ang iyong magiging passive income. Dito sa passive income, magkakaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng higit sa isang trabaho, dahil hindi ito nagre-require sa iyo ng physical upang ma-achieve ang mga trabaho. Eto na ang sitwasyon na kung saan magkakaroon ka na ng tinatawag nating multiple sources of income. Gawin nating isang halimbawa ang siyang magaling na negosyanteng si Mr. Henry C. or si Tatang, na kung siya'y tawagin, gamitin natin ang konsepto na kanyang ginamit sa pagkakaroon ng isang passive income, na naging susi sa kanya upang lumaki at maging successful, bilang isang pinakamayaman sa bansa. Si Tatang ay may kumpanya na SM na kilala natin. Ito ay isang malaking kumpanya na may hawak na iba't ibang departments na may iba't ibang businesses. Meron SM Retail, na may hawak sa SM Markets, SM Store, Walter Mart, Alphamart, specialty stores tulad ng Ace Hardware, SM Appliances, Homeworld, Our Home, Toy Kingdom, Kultura, Baby Company, Sports Central, Pet Express, Miniso, Watsons, Uniqlo, at iba pa. Meron din silang sangay na banking, na may hawak sa BDO, at China Bank. Meron din silang sangay pagdating sa properties na siyang may hawak sa malalaking companies na tulad ng SM Supermalls, SMDC, Mall of Asia Complex, at Ortigas at Company Limited Partnership. Meron pa silang lifestyle entertainment na siyang may hawak sa SM Cinemas, SM Skating, SM Bowling and Leisure Center, Explorium, SM Tickets, at SM Mall of Asia Arena.
Ang sangay na leisure naman ay ang department na may hawak sa Costa del Gemelo Inc., isang ecotourism sa Batangas, at Highlands Prime Inc., na siyang nangagasiwa ng Tagaytay Highlands. Ang Hotels and Convention Centers naman ay ang department na siyang may hawak sa SM Hotels na may 9 na malalaking hotel sa bansa, at ang SMX Convention Centers na may 8 convention centers sa buong bansa. May sangay din sila sa edukasyon na kung saan may National University sila, at Asia Pacific College may mining, gaming, at iba pang joint venture investments tulad ng Dalawago City Mall, My Town, at iba pa. Ito kaibigan ng isang halimbawa, ng pagkakaroon ng iba't ibang sangay ng paraan para kumita ng pera, o tinatawag nating multiple source of income, na ginagawa ng SM sa mahabang panahon na. Kukunin natin yung konsepto ni SM at i-apply natin sa iyo, maaari ka din magkaroon ng multiple source of income, sa pamamagitan ng passive income sa tulong ng iFern system. Usap tayo kaibigan, at ating alamin ang passive income, at ang iFern system.